nating ginugunita ang mga yumao tuwing Nobyembre sa okasyon na tinatawag nating mga Pilipino na undas. Pero ang naturang salitang undas, saan nga ba nagmula? Alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Alam ko marami na kayong iniisip pero dagdagan pa natin. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang undas? Parang Spanish word po siya. Na ang ibig sabihin ay? Pagkamatay. Pagkakaintindi ko sa kanya, araw ng mga patay. Pero yung word, hindi ko alam kung saan siya galing. Undas po, ito po yung problema ng Pilipinas, ay buong bansa. Ay, thank you. So, hindi mo alam? Undas. Ayun po, yung araw ng patay, di ba? Yung araw po ng patay. For sure Spanish kasi nabasa ko siya sa isang book. Naka-note doon is kailangan mong maalala yung mga memories or yung mga mahal mo sa buhay dahil yun lang yung araw na pagunita para sa kanila. Siya ang pinakamalapit na sagot pero hayaan nating ang sociologist na si Dr. Gerald Abergos ang magbigay ng eksaktong etymology o pinag-ugatan ng salitang undas. Alam naman natin lahat na ang wikang Pilipino ay may mga pinanggalingang salita. Ang primary pinanggagalingan natin ay wikang Kastila. Sa wikang Kastila naman ay may pinanggalingan din. Ito naman, somehow ay nasa wikang Latin. Now, yung tinatawag nating undas, galing yan sa etymology yan, yung sa Latin, yung honorare, yung honorary, sa Ingles, honorare. Meaning ng honorary is pagpaparangal, parangalan, pagpaparangalan. Kaya meron tayong word na honras. Bumaba na naman siya sa salitang Kastila. Ang salitang Kastila, meron tayong tinatawag na honras funebres. Ibig sabihin, ito yung pagpaparangal sa mga yumao, sa mga namatay. It was derived from the word naman na honras, na galing sa honras funebres. Galing sa Latin at Kastila ang salitang undas pero ang kultura ng paggunita nito ay may iba pa palang pinanggalingan. Mula pa nung unang panahon, magmula pa nung na meron tayong recorded human history, tayo po ay nagkukunita sa ating mga yumao. Sa kulturang Pilipino, isa sa pinakamasidhing pumasok sa kultura natin ay ang kultura ng mga galing sa mga Chino. Whether tawagin natin siyang undas, honras, punebre, ang punto natin dito is binibigyan natin ng panahon ng ating mga yumao. Binibigyan natin pag-alaala ang ating mga yumao. At kahit wala na sila, nandito pa rin sa ating mga puso. Sabi nga ni Dr. Abergos, mas mahalaga ang kahulugan ng salita kesa kung saan ito nanggaling. Halimbawa, sa pamilyang ito na dinatna namin sa sementeryo, ang kahulugan ng undas ay grand reunion ng 4 na henerasyong nagpaparangal sa minamahal nilang lolo sa tuhod. Yung unang apo sa tuhod po niya na siya lahat po yung anak po ni ate panganay, siya po yung talagang nag-aalaga, nag-ano din po, hanggang sa paglinis po ng bote, ganyan, lahat po pagtulog. Lahat po na sa mga kapitbahay, kilala po siya sa amin. And then, mabait, ganyan po. Kahit hindi po undas, we make sure po na kapag ka-birthday po niya, that anniversary, kahit nito lang po siya namatay, Father's Day po, sama-sama po kami. Si Aling Erlinda naman nagpaparangal sa kanyang mga biyenan. Araw-araw nagdadasal, araw-araw nagro-rosary. Hindi pwedeng hindi mo binabanggit araw-araw. Yung aking biyanan ko ng dalawa na yan, parehas na mabait kasi. Hindi sila nagpakita. Lalo na ako, di ba, karaniwan, biyanan at saka manugang, parang nag-aaway, di ba? Yung parang, hindi. Ginagawa niya raw ito hindi lang tuwing undas dahil araw-araw naman daw ang honras funebre o paggunita sa mga mahal na yumao na. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.